Kay Kristo, lalo't hindi nila alam yung kinahinatnan nung namatay na kamag-anak, mahal sa buhay o kaibigan. Kaya minsan may mga expression tayo. Pagkang may napag-usapan na namatay na, pagbanggit ng pangalan ay sumalangit nawa. No? Hindi natin sigurado kung nasa langit kaya sumalangit nawa. Kaya yung mga expression. O kaya naman, pagkang napag-uusapan ngayon, may expression pa yung ganito yung namatay na, saan man siya naroroon. Dahil hindi talaga alam kung nasaan kaya saan man siya naroroon. At yung iba naman, meron ding ibang pananaw o pag-asa na halimbawa, yun nga, may namatay na, lalo't kapamilya, sabihin niya, bantayan niya na lang kami, no? Para bang yung namatay ay nagiging anghel. At sila yung magiging guardian angel. Kasama po yan sa mga inexplains natin nung nakaraan sa ating growth class about the angels. Hindi po siya nagiging bantay sa atin kung namatay na. So, last Sunday we talk about the future of the dead. Ano ba yung kahihinatnan nila? Ano yung nangyayari sa kanila? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, sabi,
For we believe that Jesus died and rose again. Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Dahil doon, we also believe, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So alam natin, yung isang tao, pagkang siya'y namatay na, bubuhayin din siya ng Diyos kasama ni Kristo para maisama sa Kanya. Ang tanong ng mga taga-Tesalonica, papaano mangyayari yon? So yung 4 verse 16 to 18, ito yung dinescribe, sabi, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel." So yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Ang archangel si, anong pangalan? Oy, nakalimutan na nila. Si San Miguel. Huh? Si Miguel, archangel. The voice of the archangel with the trumpet call of God. The dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet Him in the air. So tingnan natin yung mga event. Ito yung mangyayari. Sabi, yung mga namatay na kay Kristo, yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesus, sabi, bubuhayin silang muli. Those, the dead in Christ will rise first. Mauna silang buhayin muli. At sabi, yung mga nabubuhay pa sa panahon na yon, sabi ay will be caught up together with them. Yung mga namatay, bubuhayin na at lulutang sa alapaap. Yung mga nabubuhay pa, sasama rin doon. At yung word din na yung caught up, yan po yung tinatranslate nila o pinanggalingan nung salitang rapture. To meet Him in the air. So, to meet the Lord, so yung mga namatay na, lulutang sa alapaap, yung mga nabubuhay pa, ay sasama din sa kanila sa alapaap, and they will meet the Lord in the air. Sa alapaap po magtatagpo. Yun yung dinedescribe na rapture, which is an event in the second coming of the Lord Jesus Christ. Ngayon po ang pag-uusapan naman natin, yung the day of the Lord. The day of the Lord. Yung mababasa natin sa Hebrew Bible na Yom Adonai. Yan. At sa Greek naman yung Hemera Kurios. Ito pong day of the Lord, yung expression na ito na day of the Lord, ay nabanggit po sa Bible 31 times. 26 times in the Old Testament. Imagine, nasa Old Testament pa lang, sinasabi na yung day of the Lord. Pero kung isasama yung ibang forma nito, yung day of the Lord, kasama yung ibang form ng pagkakasabi to, yung on that day or the day, aabot po ng mahigit 200 times na binanggit ito sa Bible. Karamihan nasa aklat ni Isaiah, ni Joel, ni Zephaniah, sa aklat ng mga awit, sa epistle, sa mga sulat ni Pablo and sa Revelation. Looking at our text now, yung binasa po natin kanina, in 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 and 2, ang sabi, "Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night." So pagkatapos pong isulat ni Pablo yung mangyayari dun sa mga namatay na, immediately, ang sunod na isinulat ni Paul, yung araw ng Diyos, yung araw ng Panginoon, yung day of the Lord. Kasi alam ni Paul, ang magiging tanong nung mga Thessalonians na sinulatan niya, at maaring tayo rin na makakabasa nung sulat niya, ang susunod na tanong natin, kailan yun? Kailan yun? Kailan yun na yung mga namatay ay muling bubuhayin at isasama yung mga buhay at sila ay sasalubungin ng Panginoon sa langit? Kailan yung araw na yun ng Diyos? The day of the Lord. Kaya ang sabi niya, about times and dates, actually doon sa Tagalog na binasa natin, sabi niya, hindi ko na kailangan sabihin kung kailan. Bakit? About times and dates, we do not need to write to you. Ba't ganon? Para ang sinasabi ni Paul, alam nyo na yun. Or, dapat alam nyo na yun. Mangyayari yon on the day of the Lord, na matagal nang isinulat, mga prophets pa lang isinulat na yon,
yung day of the Lord. Matagal na nilang pinag-uusapan, matagal nang pinag-aaralan, at matagal na nilang itinuturo. Kaya ang sabi ni Paul, hindi ko na kailangang isulat yan kasi alam nyo na yan. Alam nyo na ba yan? Kung alam nyo na yan, uupo na ako. Alam nyo na pala. So according to the writings, according sa kung ano nakasulat sa scriptures, what is the day of the Lord? Ano ba yung araw ng Diyos na yon? Araw ng Panginoon na tinutukoy. 5 bagay po patungkol sa day of the Lord. Una, the day of the Lord is a day of wrath. Oh, wrath. Big word. Ano yung wrath? Hindi po yan daga, Huh? Matinding galit po yan. At yun po yung bago pa dumating ang Panginoong Jesus, yung mga prophets pa lang, dinedescribe na nila kung ano yung araw na yun ng Panginoon, the day of wrath. Sabi ni Zephaniah, in chapter 1, 14 hanggang 17, sabi niya, the great day of the Lord is near and coming quickly. Makinig kayo, listen. The cry on the day of the Lord will be bitter. Grabe yung magiging iyakan na yan sa araw na yan ng Panginoon. Even the warriors, even the brave, sabi, the shouting of the warriors will be there. That day will be a day of wrath. Yung araw na yon ay araw ng matinding galit. A day of distress and anguish. A day of trouble and ruin. A day of darkness and gloom. A day of clouds and darkness. A day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring distress on the people. They will walk like blind men because they have sinned against the Lord. That day, yung araw ng Panginoon, will be a day of wrath. Alam natin, naniniwala tayo at ipinapangaral natin that God is love. Naniniwala kayo doon? Ang Diyos ay pag-ibig. And God is patient and kind and slow to anger. Dahil yung mga katangian ng Diyos, alam po natin yan, naniniwala tayo at ipinapangaral po natin yan, pero wag po natin kalilimutan, nagagalit din ng Diyos. Nagagalit din ng Diyos. Dapat po balanse yung pagkakilala natin sa ating Diyos. At dapat balanse rin yung ating pagpapaliwanag patungkol sa Diyos. Because the day of the Lord, yung araw na yun ng Panginoon, ay araw ng matinding galit ng Diyos. Alam po niyo, isa sa mga favorite verses ko na. Isa sa mga favorite verses ko na. Yung awit 7:11. Psalm 7:11. Madali lang naman tandaan di ba? 7:11. Psalm 7:11. Ano bang nakasulat doon sa Psalm 7:11? God is a righteous judge. A God who displays His wrath every day. Yun yung sabi sa NIV. Ang Diyos ay makatwirang hukom. Ang Diyos na nagpapakita ng kanyang galit every day. At ito pa, sa King James Version, ito pagkakasabi sa King James Version. God judges the righteous and God is angry with the wicked every day. Ulitin ko po, naniniwala tayo ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpasensya. Ang Diyos ay mapagpatawad. Pero babalansehin po natin. Dahil sa Biblia mismo sinasabi, ang Diyos nagagalit every day. Every day. Tuwing merong makasalanan, tuwing merong gagawa ng masama, nagagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos. Sino ba yung nagpauso ng ano? God hates the sin but loves the sinner. Sino ba nagpauso nun? Si Saint Augustine. Sa isang banda, parang totoo naman. God hates the sin.
but loves the sinner. Pero sabi ng Psalm 7:11, nagagalit ang Diyos every day. Sa kasalanan ba? Sabi sa Bible. Tingnan nyo, Psalm 7:11. Saan ba siya nagagalit? Sa kasalanan ba? Doon sa gumagawa ng kasalanan. Madalas kasi yung God hates the sin but loves the sinner. It is often misunderstood. Sino bang dadalhin sa impyerno? Yung kasalanan o yung makasalanan? Yung makasalanan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa makasalanan, nagagalit siya sa kanila. Gets nyo? Dahil mahal ng Diyos yung makasalanan, kaya siya nagagalit doon sa gumagawa ng kasalanan. Kaya pinagsasabihan niya yung makasalanan, magsisi ka. Dahil kung hindi ka magsisisi, mararanasan mo yung day of wrath, yung matinding galit ng Diyos. And it will happen on the day of the Lord. Kaya alam po ninyo, kung mahal niyo yung tao, kung mahal niyo yung anak niyo, kung mahal niyo yung asawa niyo, yung magulang niyo, yung mga kapatid niyo, magagalit din kayo pag nagpapatuloy sila sa kasalanan. Dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, magagalit kayo. Hindi niyo hahayaan, hindi niyo ito-tolerate yung kasalanan na yon. Dahil kung ito-tolerate at hahayaan, baka hindi niyo sila mahal. Hahayaan yung maranasan nila yung wrath ng Diyos. Tapos dudugtungan pa nung, it's better to be kind than to be right. Sino ba nagpauso nun? Nasa Bible ba yon? It's better to be kind than to be right. Alam nyo, ang nagsasabi nung it's better to be kind than to be right, yun yung mga wrong. Alam nila na hindi sila right. Kaya ginajustify nila yung hindi sila right ng pagiging kind. Pero alam niyo yung nagpauso nun, yung doktor na nagpauso nun, hindi siya Christian. Hindi Christian teaching at hindi Christian principle yun. Buddhist yun. Buddhist sila. Yung naniniwala doon. Wrong na nga eh. Ba't kailangang depensahan? Ba't kailangang ipaglaban yung mali? Ba't kailangang paglabanin yung being right and being kind? Hindi nyo ba alam that the kindest thing that we can do is to be right? Mali na. Ang pinakamabait na magagawa natin ay ituro yung tama, hindi itolerate yung mali. Dahil kung magpapatuloy sa pagkakamali, kung magpapatuloy dun sa kasalanan, magpapatuloy yung galit ng Diyos every day. Gusto nyo ba na everyday galit ang Diyos sa Kanya? Gusto nyo ba everyday galit ang Diyos dahil gumagawa ng kasalanan? Kaya sabi ko, nagiging favorite verse ko na tong awit 7:11 na to. Dahil reminder ito sa akin that God is angry. Galit ang Diyos every day sa makasalanan. At yung galit na yon, matindi yun, wrath. At araw-araw na nagagalit ang Diyos, and then yung matinding galit na yun ng Diyos, ibubuhos on the day of the Lord. The day of the Lord is a day of wrath. Pangalawa, ano yung description ng day of the Lord? Sabi ni Isaiah, chapter 13, 6-8, sabi, wail, for the day of the Lord is near. Isaiah 13, 6-8. Wail, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. Because of this, all hands will go limp. Every man's heart will melt. Terror will seize them. Pain and anguish will grip them. They will writhe like a woman in labor. They will look aghast at each other, their faces aflame. Ang araw po ng Panginoon, una, it's a day of wrath. Pangalawa, it's a day of destruction. It's a day of terror. It is a day of pain. Araw ng pagkawasak. Araw ng matinding takot.
araw ng matinding pain o sakit. Talking about destruction. Di ba yun yung ayaw natin, kinatatakutan natin pag dumating yung lindol? Mawawasak lahat. Walang matitirang nakatayo dyan. Diba? Sa araw ng Panginoon, lahat ay mawawasak. Everything will be destroyed. Everything will be in terror. Matatakot lahat. Everybody will be in pain. Because destruction, yung pong pagwawasak, it is the most often description or expression. Yung pagwawasak, ito yung expression ng wrath, ng galit. Imagine, ibubuhos ng Diyos yung galit niya sa pamamagitan ng pagwasak. Pagwasak. And di ba, pag nakikita ninyo, nagagalit na ang Diyos, winawasak niya na lahat. Dahil sa matinding galit ng Diyos, literally, it will be very, very painful kung nandun tayo sa araw na yon. Meron tayong kasabihan. Hurt people, hurt other people. Pag ang tao nasasaktan, hurt people, nananakit din siya ng ibang tao. Hurt people, hurt other people. Di ba? Kaya ganyan tayo sa away minsan eh. Pag nasaktan ka, nananakit ka rin. Nasaktan damdamin mo, mananakit ka. Nasaktan ka physically, mananakit ka. Imagine niyo yung Diyos. Araw-araw nasasaktan. At pagkatapos, pinipigil niya, iniipon niya yan. Araw-araw nasasaktan. And on that day of the Lord, ibubuhos niya yung galit niya. Ibubuhos niya yung lahat ng sakit na naranasan niya. Everything will be destroyed. Kaya nga ang prayer ni Habakkuk, yung prayer ni Habakkuk, Habakkuk chapter 3 verse 2, Lord, in wrath, remember mercy. Lord, kahit na galit ka na, kahit na matindi yung galit mo, Lord, maawa ka pa din. Mahabag ka pa rin. Kaya yun yung prayer ni Habakkuk. Dahil alam niya yung araw na dadating na yun, yung matinding galit ng Diyos, ibubuhos niya. Kaya sabi, Lord, in wrath, sa matinding galit mo, remember mercy. Third, the day of the Lord is a day of punishment. It is a day of punishment. Itutuloy natin, sinasabi ni Isaiah, chapter 13, verse 9 to 11, sabi, see, the day of the Lord is coming, a cruel day, with wrath and fierce anger, to make the land desolate and destroy the sinners within it. The stars of heaven and their constellations will not show their light. Sabla, babagsak daw yung mga constellations na yan. Sabi, I will punish the world for its evil. Parurusahan ko ang sanlibutan. Parurusahan ko the wicked for their sins. It will be a day of punishment. Punishment. Di ba nagagalit tayo ngayon dun sa balita ng korupsyon? Gusto natin mapanagot, maparusahan. Kaya nga, may araw na nanonood ako ng TV, may pinakita sila yung mga nagrarally, sumisigaw. Mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Sumasabay ako eh. Sumisigaw ako, mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Dahil gusto nating maparusahan yung mga may kasalanan. But at the back of my mind, nagtatanong ako, mapaparusahan nga kaya? Anong kahihinatnan nitong mga investigation na to? Meron po akong maliit na pag-asa. Pwedeng merong makulong. Pwedeng meron silang isasakripisyo. Pero yung pinaka-mastermind, yung may nasa pinakamataas, malaki po yung aking pagdududa na talagang mapaparusahan sila lahat. But on the day of the Lord, it's a day of punishment.
sabi ng Diyos, ang Diyos mismo nagsasabi, I will punish the world for its evil. Makaligtas man, makatakas man, hindi man maparusahan ngayon, tinitiyak ng Diyos, on that day, that will be the day of punishment. Hindi lang siguro kulungan yung kanilang mararanasan. Fourth, the day of the Lord, this is actually the coming of the Lord Jesus. Yung araw na yon. In fact, ang pinag-aaralan natin yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, yung 1 Thessalonians. Sa 2 Thessalonians, nilinaw ni Pablo ito in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 hanggang 2. Ito sabi niya, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him. Ano yun sabi? Yung tungkol naman sa pagdating ng Panginoong Hesus at yung ating pagkakatipon kasama niya. Yun yung dinedescribe niya ng rapture eh. Di ba? Yung mauna yung mga namatay na, and then yung mga nabubuhay pa, magsasalubong sila sa hangin. Di ba? Sabi, the coming of our Lord and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. So yung coming of our Lord Jesus Christ, yung being gathered to Him, that is the day of the Lord. Yun yung tinutukoy. Yung day of wrath, yung day of destruction, yung day of punishment, yun yung pagdating niya. And in fact, yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay siya. Nung siya'y nabubuhay pa, dinescribe niyan in Matthew chapter 24, 3 hanggang 5, sabi, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Nagtanong yung mga disciples niya. Ang tanong, what will be the sign of your coming and the end of the age? The day of the Lord is the coming of the Lord Jesus Christ and also the end of the earth, the end of the age. Sabi ng Panginoon, ito yung sagot niya, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. The day of the Lord, yun din yung pagbabalik niya. At yun din yung magiging wakas ng sanlibutan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, watch out. Many will come in my name claiming I am the Christ. Ako ang appointed na anak ng Diyos. Nakakulong na siya ngayon. Kiniklaim niya na siya yung anak ng Diyos. You will hear wars and rumors of wars. Natigil na ba yung gera sa Israel? Tuloy-tuloy pa rin naman, di ba? And the day of the Lord will come like a thief in the night. Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. As mentioned earlier, alam ni Paul na ang susunod na tanong ng mga taga-Thessalonica, kailan yun? Kailan yun? Kaya ang sabi ni Paul, mangyayari yan like a thief in the night. Alam niyo ba kung kailan dadating yung magnanakaw? Kahit ang Panginoong Jesus, yun din ang tinuro niya nung tanungin din siya ng mga disciples niya kung kailan yun. The Lord Jesus has the same answer. In Matthew 24, verse 36, sabi niya, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. In verses 42 and 43, sabi niya, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, so parehas lang sagot. Kasi narinig ni Paul. Alam ni Paul yung teaching na to, kaya yun din yung sinasabi niya sa mga taga-Thessalonica. Katulad ng magnanakaw.
Walang nakakaalam kung kailan. Alam niyo po ba, only recently, merong mga preachers na nag-predict September 23 and 24. Galing yun sa Africa. Pero maraming naniwala na yun na raw yung pagdating ng Panginoon. Kasi inireveal daw sa kanya na yung Feast of Trumpet ng Israel, yun yung pagdating ng Panginoon. At may mga pastor na naniwala. Mayroong mga Pinoy na pastor na naniwala din. At yun din yung kanilang ipinangaral. Meron nga nag-live nung September 23 to 24. Kasi dadating na maganda makot on camera. Sabi ko, kung totoong mangyari yan, sino pa manonood? Makikita naman ng lahat yun. Ba't kailangan panoorin pa kung totoong mangyayari? Another false prophet in the book. Ito po, tandaan nyo pagka may nag-prophesy, kinlaim na ito daw ay nireveal ng Diyos sa kanya, then hindi nagkatotoo, false prophet po yun. Kahit po yung mga nagpe-predict ng mga political na kung sinong mangyayari, sinong mananalo, nag-predict, sabi daw ng Diyos sa kanya, kaya sa tatakbo, kasi yun ang sabi ng Diyos sa kanya at siya mananalo. Pag false yung prophecy, false prophet yun. Yun po yung description ng day of the Lord. Walang nakakaalam. Pero dinescribe na kung anong mangyayari sa day of the Lord, walang nakakaalam. Now, in view of the day of the Lord, ano dapat na attitude natin? In view of the day of the Lord. 3 bagay po. Una, in view of the day of the Lord, let us always be awake and sober. Sabi nung sa 1 Thessalonians 5 na binasa natin, so then, let us not be like others. So, wag tayong gumaya sa kanila. Natutulog-tulog who are asleep. Let us be awake and sober. Sa ibang version, self-controlled. Huwag tutulog-tulog, gumising ka at gawin mo kung anong dapat mong gawin. Anong dapat mong gawin. Pag gising ka, ginagawa mo kung ano yung dapat mong gawin, di ba? Tatandaan ko yung, meron ba ditong fan ni Banyuhay, Heber Bartolome? Panahon namin yun 80s ata yun si Heber Bartolome. May kanta siya, sabi niya, ang sabi ko'y hoy, 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 ikaw nga ba'y gising? Kung gayo'y halika na at maraming gagawin. Ang sabi ko'y hoy, 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 anong klaseng gising? Gising ka man kung di ka kikilos, parang patay ka rin. Gising ka nga. Di ka naman kumikilos. Ang tagal-tagal mong nakahiga. Nalobat na yung cellphone mo. Kaka-cellphone mo habang nakahiga, hindi ka bumabangon. Parang patay ka rin. Nung panahon namin, yung pag TV Patrol, may portion doon. Hoy! Gising! Ha? Sabi, ayan ang day of the Lord, ba't tutulog-tulog ka? Gumising ka. Kung gising ka, bumangon ka. Pagbangon mo, gawin mo yung dapat mong gawin. Ano yung dapat natin gawin? Diba? Yung binigyan natin ng emphasis, even kahapon in our Synergy Summit. What's the main thing? What's the main thing? Make disciples. What's the main vehicle? Small groups. Kapatid, yayakapin natin yan. The main thing is making disciple and the main vehicle is small groups. Huwag tayong tutulog-tulog. Gumising tayo. At pagising natin, sabi, sober. Ano yung ibig sabihin ng sober? Ang literal na meaning po nun is not intoxicated, hindi lasing.
Pag hindi lasing, nasa tamang kaisipan. Alam niya kung ano yung tama. Hindi siya lasing. Kasi alam nyo, itong mundong to, nakakalasing ito. Many are intoxicated by the pleasures of the world. Nakakalasing. Yung mga pleasure na binibigay ng mundong ito. Kaya nga, pagkang lasing sa kamunduhan, controlled by the desires of the world. Opposite dun sa being self-controlled. Yun siguro yung madalas nababanggit ni Kuya Rolly na professing Christians pero walang transformation. Lasing sa kamunduhan. Yung pleasures pa rin ng mundo yung hinahabol-habol. Kaya walang puwang yung katwiran, walang puwang yung paglilingkod sa Panginoon. Pero ang sabi ni Paul dito, in view of the day of the Lord, dapat gising tayo at nasa matino, malinaw, maayos na kaisipan. Alam natin kung ano yung mahalaga, alam natin kung ano yung dapat gawin, at ginagawa natin kung ano yung dapat natin gawin. Pangalawa, in view of the day of the Lord, let us put on, ipsuot natin yung faith, love, and hope. Diba? Sabi ni Paul, total naman we belong to the day. Hindi naman tayo para sa gabi. Hindi tayo para sa tutulog-tulog. Kasi yung verse na sabi dyan, sa gabi natutulog yung mga tao at sa gabi naglalasing sila. Pero ngayon kahit umaga, naglalasing na rin. Huh? Pero, we do not belong to the darkness, to the night. Sabi, we belong to the day. At since we belong to the day, isuot natin. Sabi, putting on faith and love as a breastplate and a hope and the hope of salvation as helmet. Magsusuot daw ng breastplate at ng helmet. Protektahan po natin yung puso natin at yung isip natin, yung ulo natin. Kaya naglalagay ng breastplate to protect the heart and the helmet to protect the mind. Meron nang sinasabi si Paul dito sa first part itong Thessalonians, sa 1 Thessalonians 3. Kaya sabi niya, you have the work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope. Kasi po, na-explain na natin before, ang setting nitong mga tiga-Thessalonica na sinusulatan ni Pablo, marami silang over-eager. Masyado silang na-excite dun sa teaching na babalik ang Panginoong Jesus. At dahil sa over-eagerness nila, marami sila hindi na nagtrabaho, naging idle na, hinintay na lang nila. So, mali yung naging takbo ng isip nila, mali yung naging kalagayan ng puso nila. Kaya sabi ni Paul, protektahan niyo yung isip, protektahan niyo yung inyong puso. Papaano yon? By works produced by faith, by labor prompted by love, and by your endurance inspired by hope in our Lord because of our salvation. Pangatlo, in view of the day of the Lord, tiyak po tayo sa kaligtasan natin. In view of the day of the Lord. Kanina, baka sinasabi niyo si Pastor naman, tinatakot kami ng husto, yung day of the Lord, day of wrath, galit ng Diyos, mararanasan, destruction, wawasakin, yung buong mundo, walang matitira, pagkatapos punishment. Mga kapatid, ito ring araw na ito ng Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala dahil sa ating kaugnayan sa Diyos pamagitan ng Panginoong Jesus, tiyak po tayo sa kaligtasan natin. In verses 9 and 10, ito yung sabi, for God did not appoint us to suffer wrath. Hindi mo kailangang matakot. Dahil yung mga taga-Thessalonica na sumampalataya sa Kanya at tayo na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo inappoint ng Diyos para pagdusahan natin. Sabi, God did not appoint us to suffer wrath. Yung dinedescribe na galit, yung dinedescribe na destruction na yan, hindi natin isa-suffer yan. Sabi, God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, sabi, binigyan tayo ng kaligtasan. Tiyak yung kaligtasan natin. At hindi mawawala sa atin yan. Bakit? He died for us.
Namatay para sa atin si Kristo nung siya ipako dun sa krus. He died for us so that we may live with Him. So, kaya namatay si Kristo dun sa krus para mabubuhay tayong kasama niya. At kung tayo mabubuhay na kasama niya, hindi tayo kasama dun sa magsasuffer ng galit ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Kahit na gaano katindi, gaano kawasak, gaano di ba, yung worst na pwedeng mangyari, because of the Lord Jesus Christ, He did not appoint us to suffer wrath. Hindi natin dadanasin yun. Hindi natin dadanasin yun. Di ba? Ano ba yung sinasabi ng, di ba, yung dinedescribe na rapture? Di ba? Sabi, mauna yung mga namatay na. Bubuhayin sila, tas alapaap. Yung, kung tayo'y patay na sa panahon na yon, di, andun na tayo. At yung mga nabubuhay pa sa panahon na yon, sasama sila dun sa alapaap. At sasalubungin nila ang Panginoon sa hangin. They will meet God in the air. And the day of the Lord. Wala na tayo eh. Andun na tayo eh. Yung day of wrath, day of destruction, day of punishment, wala na tayo. Andun na tayo. Diba? Ang linaw ng explanation ni Paul. Nauna na tayong kinuha. Kaya hindi na natin isasuffer yung wrath na yan. Kapatid, kung natatakot ka pa, isuko mo na yung buhay mo sa Panginoong Jesus. Para siguradong makasama ka dun sa hindi magsasuffer dun sa galit ng Diyos. Nakakatakot talaga yan. Kung wala ka pa kay Kristo. Pero kung na kay Kristo ka na, God did not appoint us to suffer that wrath. But to receive salvation through our Lord, Jesus Christ. Salamat sa Diyos. Kaya yung last part nung sulat ni Paul dyan, sabi niya, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. So, di ba? Encourage natin ang bawat isa. Kapatid, huwag kang matakot. Kapatid, magalak tayo. Kapatid, kumbaga, ma-excite tayo dito sa araw na yan. Dahil sa araw na yan, wala tayo dyan. Hindi tayo kasama dyan. Ando na tayo sa iniligtas ng ating Diyos. So let us encourage one another and build each other up. Diba? Encourage natin bawat isa. Magtulungan tayo. Just as in fact, sabi nga ni Paul, ginagawa nyo na yan, tuloy-tuloy nyo lang yan. Pero ang susunod tanong, paano natin i-encourage ang bawat isa? At paano natin i-build up ang bawat isa? Sa ibang part ng writings, and I will end with this, sabi ng Hebrews 10:24-25, and I would like to leave this as an encouragement and challenge to all of us. Sabi niya, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Kaya mga kapatid, huwag nating kaligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon natin. Let us not give up meeting together. Sa ibang salin sabi, let us not give up the habit of meeting together. Habit ba natin? Dapat ma-develop yung habit na yan. Huwag kayong lilibahan. Let's not give up meeting together. Nakatulad nung ginagawa ng iba. Sila lang yun. Hayaan nyo na sila, magsasuffer naman sila sa wrath. Hayaan nyo sila. Pero tayo, dahil hindi mag-suffer doon, let us not give up meeting together. As some are the habit and height. But let us encourage one another. Encourage natin ng bawat isa. All the more. Lalo na. As you see the day. Again, itong the day na ito, that is the day of the Lord. All the more na nakikita nating malapit na. Malapit na to. Kaya wag tayong manghinawa.
Huwag tayong liliban. Encourage natin ang bawat isa. All the more as you see the day approaching. Maraming salamat po aming Diyos. Darating itong araw po ninyo. Your day, the day of wrath, the day of destruction, the day of punishment will come. But Lord, we thank you because you did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through the Lord Jesus Christ. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay po ninyo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And with that, Panginoon, encourage niyo po kami at ma-encourage namin ang bawat isa to put on faith, love, and hope. And to always be awake and be sober in waiting for that day. Pagpalain po ninyo ang inyong mga anak. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve you. In our hearts and